Hi guys, this is your girl Luisa and welcome back to my channel. For today's video, we're going to talk about the China Tourist Visa application process this 2026 for first-timers. DIY style to guys, no agency needed. Let's go! If you're planning a trip to China this 2026 but you're feeling a bit overwhelmed with the visa application process, then this video is for you. So I recently got my China visa approved last March 2024 guys. And in this video, I'll be sharing a step-by-step guide on how to apply for a China tourist visa for first-timers to guys ha, DIY style, from the requirements, application process, plus tips based on my experience. For step 1 guys, you need to go to the China Visa Application Service Center na website, which is ito siya, lalagay ko na lang yung link dito sa screen. Then once nandun na kayo sa website na yon, you need to select Philippines and choose the city where you'll be applying from. So for me, it's Manila. Then make sure na naka-Philippines din yung sa country na setting. Then after that, tap nyo lang or click yung Take Me to the website. Then you will be directed to the CVASC website under Manila Consulate. Before you start your application guys, make sure to read the important notice first. Ito siya. So make sure na basahin nyo siya kasi it contains helpful information like when to apply for a China visa, when to submit your documents to the visa center, and yung mga step-by-step guide for the application process. Mas okay na basahin nyo yun para at least may idea kayo on how to go through with your application process din. Now for step 2 guys, you need to create an account dito sa China's Visa Application Service Center na website. Madali lang naman siya, which is here, you just need to tap yung create an account here, then provide the required details when creating an account. Now for step 3, once you're done creating an account, yung next step na natin is i-fill out yung application form. So tap nyo lang tong application form dito guys, sa side na to, and you'll be directed here. So make sure guys to confirm na yung visa center nyo or kung saan kayo mag-a-apply or magsasubmit is under Manila. Then tap nyo lang yun, confirm kapag okay na. Tapos meron ditong lalabas na guide kung paano kayo mag-fill out ng application form nila. So basahin nyo yan para at least may idea din kayo. Then once you're ready guys, tap nyo lang tong start filling in form dito sa baba. Ito na yung itsura ng application form na blank. Yan. So meron siyang actually 9 sections dito kapag blank pa siya. Pero kapag included na yung uploading ng materials or uploading ng documents, nagiging 10 sections na siya. So ito naman guys yung itsura ng visa application form kapag na-fill outan nyo na siya. So yung first part dyan guys is yung personal info. So dito nyo i-upload yung photo nyo tsaka yung data page ng passport nyo. So make sure guys na before kayo mag-fill out ng application form nyo, meron na kayo nung Chinese visa size na picture or photo. So physical and soft copy kasi sa soft copy i-upload nyo siya dito. Then data page ng passport nyo, ayan, picturean nyo lang siya. Pwede din naman scanned copy. But for photo, pwede rin siya guys. Make sure na okay din yung lighting para at least readable siya. Then next one naman is yung work information guys. So yung ilalagay nyo lang dito yung work info nyo. Next naman is education. So ilalagay nyo lang din yung education nyo dito. So very straightforward naman siya. Hindi naman siya nakakalito actually. Next one guys is yung family information. So ilalagay nyo lang din siya. Next one naman guys is yung information ng travel. So basically, ito yung information ng travel, nagiging planned travel nyo going to China. So dito yung date of arrival nyo, ano yung magiging flight nyo papunta doon sa China, yung city ng destination nyo, city kung saan kayo magsistay, tapos yung address ng hotel nyo doon guys. Yung date of arrival, tsaka date of departure nyo din sa China, ilalagay nyo din siya. Yung pang 7 naman is ito yung information about your previous travel. So since for first time applicant to guys, basically yung questions na have you ever been to China is no. So no yung magiging sagot nyo dyan. Tapos sagutan nyo lang din yung sa 7.4 which is yung countries you have visited in the past 12 months. So kung may mga countries kayo na pinuntahan for the past 12 months, then that would be yes. Tapos kailangan yung specify kung anong mga countries yon. So as for me, Japan tsaka Vietnam yung nilagay. So yung number 8 guys is yung other info. So basically questions lang naman siya. So if di siya applicable sa inyo, gawin nyo siyang no. And number 9 naman is yung declaration guys. So basically question lang siya kung sino yung nag-fill in ng application form na to, which is ako, kaya applicant yung nilagay ko. For the last section guys, yung kailangan nyo gawin is i-upload yung mga materials. Yung materials guys, ito yung documents or requirements na kailangan ng China Consulate sa inyo. So first one is yung sa passport information page. So make sure na meron na kayong scanned copy or photos guys, or soft copy ng passport bio page nyo, yung mga passport stamps nyo, yung mga used tsaka unused visa nyo guys. Make sure na meron kayong soft copy nyan kasi kailangan nyo siyang i-upload. And make sure din guys na meron kayong at least 2 to 4 na blank pages sa passport nyo kasi syempre diba kapag approve na yung visa nyo, doon nila ilalagay yung visa. Hindi nyo na kailangan scan or picturean yung mga blank pages. Yung next naman guys na kailangan yung i-upload is yung proof of legal stay or residence status here in the Philippines. Yung ako yung in-upload ko dito is yung sa condo title.
Pwede din naman land title guys, or barangay clearance or barangay certificate. Actually guys, ito binalik din sa akin to nung nagsubmit na ako ng physical documents doon sa visa center. So next part naman guys is yung other declaration or statement. So gagawa lang kayo ng cover letter explaining your current work and bakit kayo pupunta ng China. So pwede din kayo magpatulong kay ChatGPT if in case nahihirapan kayo mag-come up with the cover letter. Yung next you guys na kailangan yung i-upload dito is yung mga first time requirements. So eto siya. Dito. Medyo madami-dami to. So, in this section, guys, yung kailangan yung i-upload doon is yung bank certificate nyo. So, kumuha ako ng bank certificate with 6 months ADB. And make sure, guys, na manghingi kayo ng receipt ng bank certificate nyo. So, kung pupunta kayo doon sa banks nyo, guys, para kumuha ng certificate, kumuha na din kayo ng receipt. Kasi doon sa Japan visa, hindi naman siya kailangan. Pero, dito sa China visa, kailangan siya, guys. So, next, guys, is yung 6 months latest bank statements nyo. Ito, madali lang to kasi pwede nyo naman tong i-download online doon sa mga bank apps nyo, guys, or sa bank website. So, ito hindi nyo naman to kailangan i-request doon sa physical location ng bank nyo mismo. Nagpasa din ako guys ng PSA birth certificate ko. Next will be your latest ITR with your name and signature guys, tsaka certificate of employment detailing your salary and kung kailan kayo na-hire. And if in case naman guys wala kayong COE or wala kayong ITR, then you just need to create a cover letter explaining why. So parang lang din siyang sa Japan visa na magka-create kayo ng cover letter if in case may mga kinulang kayo na documents or requirements. Yung next guys na sinubmit ko is proof of income. So, since I'm working as a content creator now, pasa ako ng copy ng income ko from my YouTube and sa affiliates, guys. Pero actually, binalik din siya nung nag-submit ako doon mismo sa Visa Center. And yung pinakalas, guys, na kailangan yung i-upload dito is yung travel itinerary nyo and reservation of your round trip, airline ticket, and hotel. So, dito siya. So, ito yung difference ng applying for Japan visa compared naman sa China visa. For China visa, guys, kailangan na meron na kayong round trip flight ticket talaga kasi kasama siya sa requirements and also a hotel booking confirmation. So, as for hotel naman guys, yung maganda naman dito is you can book your hotels na may free cancellation. So in case of emergency o kaya naman di kayo nabigyan ng visa is hindi kayo matcha-charge. Madali lang siyang i-cancel. Like sa Agoda, meron doong mga free cancellation guys ng hotel for China. And syempre meron dapat kayong travel itinerary. So kung nakapag-apply na kayo ng Japan visa before, pwede nyo gayahin yung format niya, yung bulleted list. As long as yung travel dates doon guys is same na same siya doon sa round trip flight ticket na nabook nyo. And ilagay nyo doon yung mga day-to-day itinerary nyo. Kahit bulleted lang siya guys, ilalagay nyo lang kung saan kayo pupunta, yung activities nyo and all, and ilagay nyo din kung saan yung accommodation nyo. And if in case gusto nyo ng sample itinerary for your China, then pwede nyo ako guys i-message po. Pwede ko kayo senda ng sample travel itinerary na pinasa ko during my application. Once you're done filling out the online application guys, tap nyo lang yung submit and wait for the online review to be completed. Pwede nyo naman i-check yung status ng application nyo anytime by logging into your account. Bali punta lang kayo guys doon sa my account nyo, tapos ito yung page na yon. Dito nyo matatrack yung application status nyo guys. So yung sa akin is malamang online review completed na siya. So nakalimutan ko lang yung status na to before siya maging online review completed. Itong view na to guys, pwede nyo tong itap dito kasi dyan nyo makikita yung application form nyo na natapos nyo. And actually, ito na siya. Then you can click guys yung save as file dito sa part na to para ma-save yung application form nyo and ma-print out nyo din siya. Then kailangan nyo yung dalhin doon sa Visa Center kapag isa-submit nyo na yung documents nyo. Make sure na pirmahan nyo pala yan guys. Once your application has been reviewed guys, makaka-receive kayo ng email with your visa application certificate along with the list of required documents na kailangan nyong i-prepare for submission doon sa Visa Center, which is located siya guys sa Sikatuna Building sa Makati. So ilagay ko na lang yung exact address dito. Then ilalagay ko na lang din guys dito sa screen lahat ng documents and requirements na prepare ko during the application process and then the additional documents na kailangan yung dalhin kapag magsasubmit na kayo doon sa Visa Center. So by the way guys, lahat ng documents na kailangan yung i-print or i-photocopy, make sure sa A4 size nyo siya na paper i-print or ipa-photocopy. So for your reference guys, ito yung naging actual visa timeline process ko. So March 10 ako guys nag-submit ng online application ko. Then March 19 around 7 PM doon ko na-receive yung visa application certificate ko along with the other documents na kailangan kong dalhin doon sa Visa Center. March 23 naman guys, that's the time na nag-submit ako ng physical documents ko doon sa Visa Center sa Makati. So dapat talaga March 20 kaso kasi nasaktuhan na holiday that time kaya wala akong choice kundi i-move siya sa Monday which is March 23. So dumating ako doon at around 1:30 PM tapos binigyan nila ako ng slip. So 9 lang yung waiting before me that time for the submission ng documents. And actually guys, mabilis siya. Like wala pang 30 minutes guys natapos na ako from the submission ng documents to payments. So yung visa fee guys na binayaran ko is 2,898 pesos for one person siya guys. So regular processing lang yan and 3 to 4 working days guys, pwede nyo nang ma-pick up yung passport nyo. So during payment guys, they will give you a receipt tsaka yung pick up form kung kailan yung mapipick up yung passport nyo. So March 23 ako, diba,
nagsubmit ng documents ko and nagbayad na din. So March 26 guys, doon sa pick up form, yun yung nakalagay. 3 working days lang pwede ko na siyang i-pick up. So super dali lang guys, hindi nyo na kailangan yung rush or express kasi may additional payment ata yun. So hindi ko lang alam kung magkano kasi hindi ko naman na siya in-avail. March 26 guys, that's the time na na-claim ko na yung passport ko with my Chinese visa. So make sure na dala nyo guys yung pick up form nyo kasi kailangan siya when claiming your passport doon sa visa center. So hindi ko lang din alam kung ano mangyari if in case hindi nyo siya dala or if in case nawala nyo siya. So make sure lang din siguro na picturean nyo siya para at least may info kayo about it. So by the way, yung nakuha ko guys na visa is L-type siya, which is for tourist, and nabigyan ako ng 30 days stay. So kapag first timer ka talaga guys, single entry mo na yung mabibigay sa inyo na visa, and valid siya for 3 months naman, which is good. So next time ata is pwede na kayo mag-apply for double or pwede din for multiple ata. So let's see kung kailan ako mag-a-apply ulit for the next visa type. So yung sa claiming guys ng passport pala, super dali lang niya. As in, dumating din ako ng around 1 PM that time, and isa lang yung waiting before me nung nag-claim ako ng passport. So wala pang 10 minutes tapos na ako dun guys sa pag-claim ng passport doon sa visa center. So super dali pila. So I think kung ayaw nyo ng masyadong mahabang pila, pwede kayo siguro pumunta doon ng 1 PM onwards. Pero so di ko alam guys kung swerte lang talaga ako nung times na pumunta ako doon sa visa center kasi super dali lang, hindi ako nag-antay talaga ng super tagal doon sa loob during the submission, at saka lalo na yung nag-pick up ako ng passport, like wala pang 10 minutes tapos na ako. So di ko lang din alam guys if everyday ganun siya. So prepare na lang din kayo. Nasa sa inyo pa rin naman yan guys kung anong araw kayo pupunta, anong time kayo pupunta doon to submit your documents or claim your passport. I know visa applications can feel very intimidating at first, but honestly guys, once you know naman kung ano yung mga kailangan yung i-prepare, it's actually very doable. Kung plan nyo din guys mag-travel to Shanghai, Beijing, or to explore more of China, sana makatulong tong video na to guys sa pag-apply ng Chinese visa. And by the way guys, meron akong travel discount codes dito sa Agoda na pwede nyong gamitin para at least makasave kayo sa hotels and sa mga activities nyo. So Agoda Luisa for your hotels and Luisa Activity naman guys for activities, tours, or eSIMs. So make sure guys to follow the redemption process first ng codes bago nyo siya gamitin para successful yung paggamit ng code. So madali lang naman, punta lang kayo guys sa Agoda app, tap nyo lang yung deals tab, tapos under coupons, type nyo guys yung codes ko, either Agoda Luisa or Luisa Activity, tapos tap nyo yung checkmark. Then that's the time na pwede na kayo guys mag-book ng hotels nyo or ng activities nyo. So if you have any questions guys, or if there's anything I might have missed in this video, just let me know in the comments section. Thank you so much guys for watching, and make sure to follow me for more travel contents. Bye!